Nagsimula ang movie kung saan ay ipinakita ang magkakaibigan na masayang nag-iinuman sa isang party, at pinag-uusapan nila ang kanilang mga asa-asawa, at ang isa sa kanila ay si Toon na isang photographer, kasama ni Toon ang kanyang kapartner na si Jane at isa din itong photography student. Ilang sandali ay makikita natin si Toon at Jane na nakasakay sa isang kotse, lasing si Toon kaya't si Jane ang nagmaneho, at habang nag-uusap sila ay hindi napansin ni Jane ang isang babaeng tumatawid kaya't bigla niya itong nasagasaan, tumilapon ang babae sa daan at nagtamo ito ng matinding sugat. Bababa na sana ng sasakyan si Jane upang tulungan ang babaeng iyon, ngunit nang dahil sa takot ay pinigilan siya ni Toon upang makaiwas sila sa mas malaking problema, at pagkatapos ay iniwan na nila ang kawawang sugatang babae sa daan, at sa bahay ay sobrang nag-aalala sila dahil sa nangyaring aksidente kanina, ngunit sa kanilang mga pagtatanong-tanong ay wala namang nagre-report na may nawawala o may naaksidenteng isang babae sa kahit anong ospital at police station. Kinabukasan ay kumuha ng mga picture si Toon sa isang graduation, at nang tingnan niya ang mga picture ay nakita niya ang isang kakaibang tila mukha ng isang babae na sumama sa kanyang mga kinuha ng mga estudyante. Upang makumpirma ay tiningnan niyang pareho ang negative at original ng mga picture, at tiningnang mabuti ng isang senior photographer kung ano nga ba talaga ang puting iyon, at nakita din nito ang tila kaluluwa at puting mukha sa negative. Sobrang nag-alala sila ni Jane dahil hindi ito pangkaraniwang nangyayari sa mga kuha nila, at nararamdaman ni Jane na parang may kasama siya sa bahay kapag naiiwan siyang mag-isa. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang babae na lumalabas ng dahan-dahan sa lababo ng kanilang development studio, kaya't nang dahil dito ay talagang natakot si Jane sa nangyaring iyon. Bukod pa dito ay nakita din nito na dumating si Jane kaya't kinausap niya ito, ngunit laking gulat niya nang biglang tumawag si Jane sa kanya at isang multo lang pala ang nakita niya kanina. Nang makita ni Jane ang tila puting usok sa mga picture ay sinabi niya na iyon ay ang kaluluwa ng babaeng nasagasaan nila nung isang gabi, at pagkatapos ng nangyaring aksidente ay biglang nakaramdam si Toon ng pananakit sa kanyang batok, ngunit hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakakaramdam ng ganito, at nang magpatingin siya sa isang doktor ay laking pagtataka nila dahil nang timbangin siya ng isang nurse ay bumagat siya ng doble sa talagang timbang niya. Samantala ay nagpunta naman si Jane sa isang tindahan na nagtitinda ng mga ghost magazine, at nakita niya na ang lahat ng mga picture sa magazine ay puro mga pinapeke dahil gustong-gusto ito ng mga bumibili. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ng may-ari ng mga magazine ang isang album. Sinabi nito sa kanila na ang lahat ng mga picture na nasa album na iyon ay mga totoo, at gustong patunayan nito na totoo talaga at mayroong mga kakaibang nilalang na sumasama sa mga picture. Sinabi din ng matandang lalaki na may dahilan ang mga kaluluwang ito kung bakit sila nagpapakita sa mga picture, at makikitang kamukha din ng mga picture na iyon ang mga nasa picture ni Jane. Sinabi ng may-ari na masasabing totoo ang mga kaluluwa na nasa picture na iyon dahil kuha ito sa isang Polaroid na hindi pwedeng mapeke. Nang sumunod na araw ay pinuntahan si Toon ng kanyang kaibigan sa kanyang bahay at takot na takot ito, pilit na kinukuha nito sa kanya ang mga picture na kinuhanan niya nung college pa sila at sinabing ako na ang susunod, kaya't biglang kinabahan si Toon sa sinabi ng kanyang kaibigan, at nagtaka siya kung paano nito nalaman na siya na ang isusunod. Samantala ay tiningnang mabuti ni Jane ang mga picture at pagkatapos ay nagpunta siya sa isang eskwelahan kung saan nag-college si Toon. Nagpunta siya sa isang laboratory at kumuha siya ng mga picture gamit ang isang Polaroid camera, at laking takot niya nang makita niya sa picture ang kaluluwa ng babae na nasagasaan nila nung isang gabi, at pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam na parang may kasama siya doon, at nang tatakbo na siya palabas ay biglang may bumagsak na isang picture frame, at nang tingnan niya ito ay nakita niya ang nasagasaan nilang babae na may kasamang isang teacher. At upang mas malaman pa niya ang tungkol sa babaeng iyon ay tiningnan niya ang mga lumang picture nito, at sa kanyang pagtitingin-tingin ay nakita niya si Toon na kasama ang batang babaeng iyon, kaya't itinago niya ang picture at kinagabihan ay ipinakita niya ito kay Toon at tinanong niya kung sino ang babaeng iyon, kaya't sinabi ni Toon sa kanya ang lahat ng tungkol dito. Sinabi ni Toon na ang pangalan ng batang babae iyon ay Natre na kanyang kaklase. Isa itong weird at tahimik lang na babae, nagustuhan nila ang isa't isang ngunit naging lihim lang ang kanilang relasyon, at isang araw ay biglang sinabi ni Toon kay Natre na tapusin na nila ang kanilang relasyon, kaya't nang dahil dito ay sobrang nalungkot si Natre, at pagkatapos ay blinakmail siya ni Natre at sinabing maglalaslas siya kapag iniwan mo ako. Sinabi ito ni Toon sa kanyang mga kaibigan, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na kami na ang bahala sa kanya, at mula noon ay hindi na niya nakita at hindi na din niya alam kung ano ang nangyari kay Natre. Tinanong siya ni Jane at sinabing bakit wala kang ginawa para sa kanya at bakit ka ginugulo at minumulto ni Natre. Kinabukasan ay nagpunta si Toon sa makalat na bahay ng kanyang kaibigan at nakita niyang biglang lumundag ito sa labas. Pagkatapos ng nangyari ay sinabi ng asawa nito na ano ba ang pinaggagawa niyong magkakaibigan, at bakit nagtatangka silang bawiin ang mga sarili nilang buhay.
Kaya't natakot si Toon dahil sa sinabi ng babae at naisip niya na baka siya na ang susunod. Pagkatapos ay nagpunta sila ni Jane sa bahay nila Natre at nakita nila doon ang nanay nito, at nakita nila ang kalansay ni Natre na nasa kama, ibig sabihin na hindi pa pala ipinalilibing si Natre ng kanyang nanay. Ngunit bakit nga ba hindi pa din niya ipinalilibing ito? Nang tanungin nila ang nanay ni Natre ay sinabi nito na ginawa ko ito upang maramdaman ko na parang nasa bahay lang siya, at pagkatapos ay sinabi din ng matandang babae na kaya pala namatay si Natre dahil nagpatihulog ito sa itaas ng building, ibig sabihin na binawi din ito ang sariling buhay kagaya ng ginawa ng mga kaibigan ni Toon. At sa patuloy nilang pagsisikap at pagpapaliwanag na kailangan ng mailibing si Natre upang matahimik na ang kanyang kaluluwa, at sa wakas ay pumayag na din ang ina nito, at naisip ni Jane na magiging normal at magiging maayos na din ang lahat. Ngunit isang gabi habang natutulog sila ay nagising si Toon dahil may humihila sa kanyang kumot, at laking gulat at takot niya nang makita niya si Natre sa kanilang paanan. Kaya't nang dahil dito ay lumabas siya ng kwarto upang makababa ng hagdanan, ngunit napansin niya na tila tumatakbo at bumababa lang siya sa iisang palapag ng paulit-ulit, at pagkatapos ay nakita niya si Jane na nakatayo doon, at ipinakita nito ang duguang kamay at sinabing bakit ginawa mo sa akin ito sa kabila ng sobrang pagmamahal ko sa iyo, at pagkatapos ay biglang naging sinatre si Jane, kaya't dumaan si Toon sa bintana upang iligtas ang kanyang buhay ngunit sinundan pa din siya ng multo ni Natre, kaya't nang dahil sa sobrang takot ay nakabitaw si Toon sa hagdan na kanyang kinakapitan. Kinaumagahan ay nagising na lang si Toon habang nakahiga siya sa isang ospital. At pagkagaling ni Toon ay bumalik na sila sa kanilang lungsod, pagkatapos ay nagpunta si Jane sa senior photographer upang maipa-develop niya ang mga picture, at tiningnan niya mabuti ang mga pagkakasunod-sunod ng mga litrato, at nakita niya na unting-unting pumupunta ang kaluluwa ni Natre sa lagayan ng mga libro, at pagkatapos ay kumuha din siya ng ilang mga negative ng picture na iyon, at nang mai-develop niya ito ay nabunyag na sa kanya ngayon ang isang sekretong pinakatatago, dahil pinagsamantalahan pala ng mga kaibigan ni Toon si Natre doon mismo sa laboratory na pinuntahan ni Jane sa eskwelahan, at ginawa nila ito dahil blinakmail ni Natre si Toon na maglalaslas siya kapag iniwanan siya nito, dahil ipinaalam ni Toon ang pananakot ni Natre sa kanyang mga kaibigan kaya't gumanti ang mga ito sa babae, at nandoon din pala si Toon habang ginagawa ito ng kanyang mga kaibigan kay Natre. Nakikita pala niya ang mga nangyari ngunit wala man lang siyang ginawa upang matulungan niya ang kawawang babae, at sa halip ay kinuhanan na lang niya ng mga picture ang mga ito upang makaganti at mailigtas ang kanyang sarili. At nakita ni Jane ang mga picture na nakuhanan ni Toon kay Natre sa mga negative na nakuha niya, at ito pala ang pilit na kinukuha ng isang kaibigan ni Toon nang magpunta ito sa kanilang bahay, at ito pala ang totoong dahilan kung bakit binawi ni Natre ang kanyang sariling buhay. At pagkatapos ay minumulto niya ang mga kaibigan ni Toon upang makapaghiganti siya sa mga ito, at dahil sa sobrang takot kay Natre ay nagtatalunan ang mga ito sa building. Nagalit si Jane at tinanong niya si Toon tungkol dito. Inamin ni Toon kay Jane ang kanyang kasalanan ngunit sinabi niya na wala namang siyang ginawang mali, at sinabing hindi ko pa din napapatawad ang aking sarili sa nangyari at pinagsisisihan ko na din ang lahat, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Jane at pagkatapos ay nilayasan na siya nito. Takot na takot pa din si Toon sa multo ni Natre at nararamdaman niya na nakatabi ito sa kanya, at upang makita niya kung nasaan si Natre kaya't pinagkukuhanan niya ng mga picture ang buong kabahayan, ngunit hindi naman niya nakita ito sa mga nakuhanan niyang mga picture, at nang dahil sa kanyang galit ay inihagis niya ang hawak niyang camera. At pagbagsak nito ay kusang nagpicture ang camera, at laking gulat niya nang makita niya ang picture dahil nakaupo pala si Natre sa kanyang balikat, at ito din pala ang dahilan kaya pala sumasakit ang batok niya at nadoble ang kanyang bigat nang timbangin siya ng nurse sa ospital. Nang dahil sa galit ni Natre ay tinakpan nito ang mga mata ni Toon, at dahil hindi na makakita si Toon kaya't naglakad siya ng naglakad at pagkatapos ay nahulog siya sa building. Kinabukasan ay makikita natin na sobrang nasugatan at nakabenda si Toon habang siya ay nasa isang ospital. Pagkatapos ay dinalaw siya ni Jane at napaiyak ito nang makita ang nangyari sa kanya, at sa pagpasok ni Jane ay makikita natin sa salamin ng pinto na nakaupo ang multo ni Natre sa balikat ni Toon. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.